Matindi ang pag-aalala ng mga residente sa Cebu matapos matukoy ang Bogo Bay Fault, ang source o pinagmulan ng magnitude 6.9 na lindol. Ngayon pinag-aaralan na ng Office of Civil Defense kung saan ililikas ang mga mamamayang naninirahan sa mapanganib na lugar habang patuloy na nararamdaman ang aftershocks sa lalawigan. Ang lagay ng mga residente sa ulat ni Edniel Parosa. Pinag-aaralan ng Office of Civil Defense kung saan ililikas sa mga residenteng nakatira malapit sa natukoy na Bogo Bay Fault sa lalawigan ng Cebu. Pinuntahan ng DZRH News ang source ng 6.9 magnitude na lindol na matatagpuan sa Sitio Looc. Nakita natin ang naglalakihan at naglalalimang pitak sa lupang tamambad sa mga residente ng Barangay Nailon matapos ang main quake gabi ng Setyembre 30. Bukod sa aktibong fault na siya ring source ng mga aftershock, may mga sinkhole din sa area na malapit na sa baybaying dagat. Sa kabila ng takot at pinsalang tinamo, marami pa rin ang mga nananatiling residente sa lugar. Grabe, para na-trauma ako, sir. Kunting kalog lang sa lupa eh. Wala. Ay buti hindi pa kayo maalis dito. Gusto man namin kaso wala yung mapupuntahan. Tsaka kailangan nyo rin bantayan syempre. Oo, yung bahay. Gano'ng kalalim sir? Hanggang saan? Hanggang dito sir. Gandibdib. Dibdib. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro na dapat nang ilikas sa mga tao sa nabanggit na fault, maging ang mga may bahay na hindi naman napinsala. Ang advice natin, of course, is to move as far as away, no? But check natin kung kasama sila doon sa bibigyan natin ng tent city, yung ini-establish natin. Kasi initially, ang kasama lang sa tent city, yung mga nasiraan. Batay sa FIVOX, hindi bababa sa 1.5 kilometers ang nakitang haba ng bitak na nagaling pa sa dagat. Sa ngayon ay halos 7,000 na ang aftershocks na itatala ng ahensya, bunsod ng tectonic earthquake na kumitil sa buhay na higit sa 70 katao. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.